mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikaw ay pagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato paamoy hindi masaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng iba pang pagkakataon. Ang bawat araw natin dito sa mundo ay punong-puno ng tukso. Mula sa pagdilat ng ating mga mata sa paggising hanggang sa muli nitong pagpikit sa ating pagtulog. Inihahalimbawa sa atin ng Panginoong Jesucristo na bagamat siya ay nakaramdam ng gutom ng mga oras na iyon, hindi ito naging dahilan para siya ay mahulog sa patibong ng Diablo. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos na may kapal ay mas matibay pa sa alinmang material na bagay na matutagpuan mo dito sa mundo, na siya namang laging ginagamit ni Satanas para tayo bulagin at mailigaw ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Madalas ang ating pagkagutom sa maraming bagay ang nagdadala sa atin para maging bukas sa lahat ng tukso. Gutom sa katanyagan, gutom sa papuri, gutom sa kapangyarihan, gutom sa pagmamahal, gutom sa pera. Nauubos ang ating oras at panahon sa mga bagay na inaakala natin na magdadala sa atin sa tunay na kaligayahang ating hinahanap, na kung minsan hindi pa tayo nakukontento sa ating narating at natatamasa sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan na ang lahat ng mga bagay na ating pinahahalagahan dito sa mundo
ay pansamantala lamang. Maging ikaw man ang pinakasikat na tao sa buong mundo o pinakamayaman sa iyong bayan, ang lahat ng ito ay may hangganan. Ngunit ang ating pananampalataya sa totoong Diyos na buhay ang magdadala sa atin sa ating pinakaaasam na buhay na walang hanggan at kaligayahan na ating matatamo kapag nakasama na natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga aral na itinuro niya sa atin nung siya ay pumarito sa unang pagkakataon. Basahin po natin ang aklat ng Biblia. Papurihan po natin ang Panginoong Diyos Ama at palagi tayong sumampalataya sa Kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo, para sa ating kaligtasan. Tayo po ay ginawa ng Panginoong Diyos para papurihan siya palagi. Palakasin natin ang pananampalataya sa Kanya upang layuan tayo ng mga tukso. God bless po.